Marami siguro tayong dahilan upang maging masaya sa buhay, subalit ang pinakamahalaga sanang dahilan natin ay dahil ang pangalan natin ay nakasulat na sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Masayang-masayang bumalik ang 72. Iniulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat na nahulog si Satanas mula sa langit. Binigyan ko kayo ng kapangyarihang tapakan ng mga ahas at mga alakdan at daigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway. At walang makakapanakit sa inyo. Ngunit magalak kayo, hindi dahil sa napapasunod ninyo ang masasamang espiritu, kundi dahil nakatala sa langit ang inyong mga pangalan. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng kagalakan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi niya, salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at matatalino ang mga bagay na ito, ngunit inihayag mo sa mga walang muwang. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mong mangyari. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at wala naman nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at ang mga taong minarapat ng anak na makakilala sa Ama. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi nang walang ibang nakakarinig, pinagpala kayo, sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay rejoice. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, maraming salamat po sa almost 80,000 followers na meron po tayo ngayon. At salamat po sa ating mga media partners, sa inyo pong lahat na kasama ko sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsishare po ninyo sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kakilala sa social media. Sana tuloy-tuloy lang po. And also, kung kayo po ay bago o dati na nanonood, sumusubaybay sa ating Word of the Day at hindi pa po kayo nakaka-like, follow, or subscribe, please do so para sama-sama tayo lahat na lumago at mapalapit sa salita ng Diyos, mapalapit kay Jesus. Mga kapatid, ngayong araw nito, as we celebrate the feast of Our Lady of the Rosary. Nako, mahalaga tong araw na ito. Feast of Our Lady of the Rosary, na nagpapaalala sa atin to really meditate the life of Christ. Yung rosaryo ay buhay ng ating Panginoon. This is Christocentric, Christ-centered prayer. Kaya nga hindi si Mama Mary ang bida sa Santo Rosario, kundi si Kristo, sapagkat pinagninilayan natin ang buhay ni Jesus sa pamamagitan ng mga memorya, alaala ng kanyang inang si Maria. Mga kapatid, the word of the day is rejoice. Napakahalaga. Several times si Pope Francis sumulat ng mga documents about this. Evangelii Gaudium, the joy of the gospel. Mahalaga yung kagalakan. Mahalaga that we become happy evangelizers. We become these happy proclaimers of the Word of God. Kasi ang problema ng mundo, marami nang hindi masaya. Marami nang hindi masaya. Kumakapit sa kasayang hindi totoo, sa pekeng kasiyahan. And dinadala tayo sa totoo, sa tunay na pinagmumulan ng kasiyahan. The Rosary will lead us to that. Not to that. To Him. To Jesus. Mga kapatid, dito sa ating gospel,
Narinig natin yung kwento yung mga alagad ni Jesus na isinugo niyang dala-dalawa. Pagbalik nila, they are tuwang-tuwa. They rejoice because sabi nila, nakikinig sa kanila yung mga demonyo, napapalayas nila, napapagaling nila yung may sakit in the name of Jesus. At sila ay masayang-masaya. At ano sabi ng Panginoon? Huwag kayong matuwa dahil nakakapagpalayas kayo ng masamang espiritu, nakakapagpagaling kayo ng may sakit dahil sa aking pangalan. Ang higit dapat niyo ikatuwa ay dahil ang pangalan ninyo ay nakasulat na sa langit. Sana ito rin yung ating kagalakan. You know, when we were baptized, tayong lahat ay naging mga anak ng Diyos. At lahat tayo, yung pangalan natin, when the priest mentioned the name habang binibinyagan, sinusulat ang pangalan sa langit. Every baptized, ang pangalan niya ay nakasulat sa langit. Kaya we have to maintain that. We have to know that. Yun yung pinagmumulan ng ating kasiyahan. It's the love and the promise of Christ, of God to us. That salvation, that redemption. Kaya nga, as we celebrate today, as we celebrate today, the feast of Our Lady of the Rosary, mahalaga, ano ba yung rosaryo? Yung rosaryo, ito yung, ang bawat butil ng rosaryo ay paghawak natin sa kamay ni Maria, sa memorya ni Maria, sa puso ni Maria, na nakasaksi sa buhay ng Panginoon. And that is why Mary was filled with joy. No? Kaya sabi nung greeting ng anghel, diba? Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among all women. Bakit? Because blessed is the fruit of your womb, and that is Jesus. Mga kapatid, the joy of Mary is no other than Jesus. At ito yung sinasabi ng Panginoon sa ating gospel. Sana our joy is no other than Jesus also. Not the power, not the money, not the fame, not whatever in this world. Sana matagpuan natin that the cause of our joy, the true reason for us to be joyful is no other than Jesus Himself. Yung ating personal na relasyon kay Jesus. Kaya nga, alam niyo po mga kapatid, let's pray the rosary sapagkat ang Santo Rosario ay hindi tulad ng mga hindi nakakaintinding ibang sekta na sinasabing paulit-ulit at ito'y labag wala sa Bible. No? This is one of the most biblical prayer, Christological prayer, because they do not know it and they are not open enough to accept. No? Dahil ang bawat dasal sa Santo Rosario, nakaugat sa Biblia, nakaugat sa salita ng Diyos, nakaugat at nakasentro kay Kristo. Sa misteryo ng kanyang kagalakan, ng kanyang hapis, ng kanyang luwalhati at ng kanyang pagiging liwanag sa ating lahat. Mga kapatid, as we celebrate today, the feast of Our Lady of the Rosary, hilingin natin ang ating puso ay mapuno ng galak dahil sa presensya at dahil sa ating pagkilala kay Jesus na ating Panginoon at hilingin natin na manatili siya sa bawat isa sa atin. Ngayong araw na ito, magdasal ka ng Santo Rosario. Pero hindi lang ngayon, dapat araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ama naming Diyos, salamat po sa kagalakang dulot ng presensya ng anak na si Jesus sa aming buhay. Naway ang kagalakang ito ay hindi manakaw ni numan, sa halip manatili sa amin hanggang wakas, magpakailanman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.